Welcome! Ngayon, hihimayin natin ang Remon Partner Blueprint. Naisip mo na ba kung paano eksaktong lumalago ang isang negosyo? Yung tipong mula sa pagiging simpleng user lang ng produkto, biglang nagiging isang malaking organisasyon na. Well, nasa tamang lugar ka. Ang blueprint na ito mula sa ating source material, hindi ito puro teorya. Isa itong napakalinaw at step-by-step na proseso. Ipapakita natin kung paano talaga nagiging epektibong leader ang isang karaniwang customer. So handa na ba kayang makita kung paano to gumagana? Okay, simulan na natin to. Narito ang tatalakayin natin. Una, pagsisimula sa personal na karanasan. Pangalawa, pagbabahagi ng walang hard selling. Ikatlo, ang kapangyarihan ng pag-imbita. Ikaapat, pag-convert ng prospects tungo sa customers. At panglima, pagpaparami para sa tuloy-tulay na paglago ng team. Pero bago tayo lumalim, gusto kong itanim ninyo itong tatlong salita sa isip ninyo. Gamitin, ibahagi, mag-imbita. Ito yung pinakapuso ng buong blueprint. Sinasabi sa source natin na hindi mo kailangan ng super komplikadong estratehiya. Ang kailangan mo lang talaga ay yung tuloy-tuloy na pag-uulit ng tatlong simpleng hakbang na ito. Kapag feeling mo nalilito ka na sa negosyo, babalik at babalik ka lang sa simpleng mantra na to. Okay, pumunta tayo sa unang yugto. Pagsisimula sa personal na karanasan. Tandaan, hindi ka magbebenta agad. Ang step 1 talaga ay ang maging product user. Ibig sabihin, kailangan mong gamitin mismo yung mga produkto, yung skincare, haircare, at ICD makeup nila. At guys, napakahalagang kumuha kayo ng before and after photos. Bakit? Kasi dyan manggagaling yung personal testimony ninyo. Yung mismong physical na pag-try nyo ng produkto, yan ang magbibigay sa inyo ng matibay na pundasyon. Hindi mo kasi pwedeng pikiin yung personal na karanasan, di ba? Lumipat tayo rito at tingnan natin kung paano ito nakakabuo ng susunod na yugto. Pangalawang hakbang, pagbabahagi ng walang hard selling. Mula sa pagiging private user, oras na para lumabas at mag-share. Dito pumapasok yung basic sharing. Kailangan mo syempre ng product knowledge. Alamin mo yung mga problema sa balat at kung ano yung tamang solusyon. Tapos, kailangan mong matutunan paano mag-post ng tama sa mga platforms tulad ng TikTok, Facebook o Xiaohongshu. At ang pinaka-secret weapon dito, storytelling. Hindi ka magle-lecture ha, magkukwento ka lang tungkol doon sa naranasan mo sa step 1. Dito natin makikita yung isang napakalaking difference. Hard selling laban sa pagbabahagi ng karanasan. Mariing ipinapaalala ng source natin na ang goal ng blueprint ay hindi yung mambugbog ng impormasyon para lang makabenta. I mean, let's be real walang may gusto sa agresibong pamimilit, di ba? Ang gusto ng mga tao, totoo. Sa halip na ipilit yung produkto, i-share mo lang yung naning magandang epekto nito sa buhay mo. Iyon ang totoong nagbibuild ng tiwala. So paano ka bubuo ng online presence? Simple lang, sa pamamagitan ng mabilis at tuloy-tuloy na aksyon araw-araw. Tingnan ninyo to. Mag-post ng content, mag-reply sa comments, mag-add ng bagong friends, mag-follow up sa prospects, sumali sa Zoom trainings, boom! Walang kailaman na sobrang laking talento rito, pero promise, itong paulit-ulit na paggawa ng maliliit na hakbang na ito yung lilikha ng malaking momentum sa negosyo mo. Gusto kong basahin natin itong mabuti. Dito mahalaga ang consistency. Huminto tayo sandali rito. Isipin mo, nakukuha ba ang tiwala ng tao sa isang gabi lang ng pag-post? Siyempre hindi. Nabubuo ang tiwala kapag nakikita ng mga tao na nandun ka araw-araw, consistent ka at totoo ka sa ginagawa mo. Yung pagiging pare-pareho araw-araw, yan ang naghihiwalay sa mga seryoso kumpara sa mga sumusubok lang. Ngayon, pumunta naman tayo sa ikatlong yugto, ang kapangyarihan ng pag-imbita. Kapag nakuha mo na ang interest nila, ang susunod na step sa blueprint ay ang mag-imbita para sa isang beauty demo o kaya Zoom session. Teka, hindi mo sila iimbitahan para bentahan ha? Iimbitahan mo sila dahil may ibibigay kang value. Ano bang makukuha nila? Well, masusubukan nilang produkto, matututunan nila ang mga sikat na Korean beauty trends, maintindihan ang business model at makakarinig sila ng mga totoong testimonies mula sa iba. Binibigyan mo sila ng kompletong experience. Kaya ang pinakamahalagang punto rito ay yung pagbabalik natin sa pundasyon. Pansinin ninyo kung paano umikot pabalik ang proseso sa simpleng mantra natin. Gamitin, ibahagi, mag-imbita. Bago tayo pumunta sa conversion, please lang, laging tandaan na ang bawat malaking resulta sa negosyong ito ay galing lahat sa walang sawang pag-uulit nitong tatlong simpleng salita. Okay, dumako tayo sa ika-4 na hakbang. Pag-convert ng prospects tungo sa customers.
Pagkatapos ng beauty demo, bawat prospect mo ay parang haharap sa isang sangang daan. Natural lang na mahati ang mga tao sa dalawang kategorya. Pwede silang maging isang retail customer na gusto lang i-enjoy yung produkto o kaya maging isang business partner na nakikita yung potensyal na kumita. Ang bottom line, ano man ang piliin nila, panalo ka pa rin at ang negosyo mo. Pero, heto ang isang napakalinaw na paalala mula sa ating source. Huwag na huwag magmadaling pilitin ang lahat na maging business partner agad. Ang pinakaunang layunin mo dapat dito ay bumuo ng matatag na customer base at gumawa ng repeat sales. Bakit ka mo? Dahil ang negosyong walang umuulit na mamimili ay siguradong hindi magtatagal. Ang repeat sales, iyon ang ultimate na batunay na talagang kailangan ng mga tao yung produkto mo. At ngayon, papasok na tayo sa ating huling yugto. Ikalimang hakbang, pagpaparami para sa tuloy-tuloy na paglago ng team. At napakagandang ipinapakita nito kung paano lumilikha ng malaking epekto ang team duplication. Kapag matatag na yung mga customers mo, lalabas ka na sa pagiging simpleng tagagawa at papasok ka na sa pagiging isang leader. Ano bang ituturo mo sa mga bagong partners mo? Well, iyon mismong ginawa mo. Ituturo mo kung paano gamitin ang produkto, paano ito ibahagi online, paano mag-imbita sa Zoom at paano nila kokopyahin yung buong sistema para sa sarili nilang team. Ang walang katapusang loop na ito ang susi sa sustainable team growth. Iyan ang buong roadmap na nakalatag mula sa ating source material. Nakita natin kung paano nag-evolve yung buong proseso mula sa simpleng pagkuha ng before and after photo hanggang sa pagtuturo sa isang buong team. Kaya ang huling tanong na iniiwan ng explainer na ito para sa iyo ay napakasimple. Ngayong nakita mo na ang malinaw na blueprint, handa ka na bang umangat at lumipat mula sa pagiging simpleng user tungo sa pagiging isang totoong leader?